Okay po ma'am, big shout po kay Ma'am Casey Lopus. So maraming salamat sa iyo ma'am sa pag-avail sa ating sewing machine sa Jaguar brand. Paritakot sa pa-review at pa-recommend po ma'am. So panoorin niyo po ito ma'am sa ating YouTube channel po ma'am. So ma'am, dito po natin ma'am ilalagay yung lahat ng gamit natin sa ating sewing machine. Okay po ma'am, so ito na po siya ma'am. Then ito po ma'am yung drawer po niya. Ganyan lang po siya ma'am. Okay, yung paglalagay po sa ilalim ng ating sewing machine, i-open nyo lang po ito ma'am. Ayan, okay. So ito po yung ating bobbin, may mga freebies din po ito. Tapos ilalagay lang po natin ito ma'am na matiwasay. Ganito po siya ma'am. Ayan po. Then meron po tayong biyak doon na maliit na doon po natin isasalpak yung sinulid natin na may guide po siyang ganito ma'am. Okay, yung sa taas naman po ma'am, ituturo natin. Unang-unang gagawin natin ma'am, so ito po ma'am yung ating wire, tapos dito po natin siya isasaksak. Pagkatapos naman po dito na po natin yan isasaksak sa likod. Pagkatapos natin yan isaksak sa likod, ang gagawin natin, i-on po natin yung ating sewing machine sa gilid. Okay, okay po ma'am, so i-on po natin siya. So ayan, nagkaroon na po siya ng ilaw na napakaganda. Tapos yung sinulid natin, kahit anong klaseng sinulid, pwede po natin dito ma'am ipasok. So ayan po siya. Ilalagay natin yung lock po niya ma'am. Pagkatapos po natin ilagay yung lock, hihilain natin yung sinulid natin ng dalawang kamay. Tapos may arrow po tayong numbering na susundan po ma'am. Ganito po kaganda itong sewing machine natin. Then hilain po natin ng ganito pataas, tsaka pababa na po siya ma'am. May number po siya na 1, 2, 3, 4. Tapos diretso po siya dyan. Then ipapasok natin sa butas ng karayom po ma'am. Pagkatapos po natin na ipasok sa butas ng karayom, ikutin natin yung handwheel para makain niya yung sinulid muna sa ilalim. So ganyan lang po siya ma'am. Pakita natin naka-slanting at nailabas niya po yung sinulid na kulay blue na dalawa po silang parehas. So hihilahin po natin silang dalawa at ipapasok natin dun sa likod at ilalagay natin yung takip. So meron po siyang naka-slanting podium ma'am. Bantayan mo na lang po siya pagdating, i-open mo, i-check nyo muna po kung ano po yung mga nakalagay po dyan ma'am. At ito po yung automatic trigger po niya ma'am. Then maglalagay po tayo ng ating tela. Kahit anong klaseng tela pwede niyo po gamitin dito ma'am. Opo. So unang gagawin niyo po kung gusto niyo pong street sewing, so ito po siya, nakailaw na po siya ma'am. Then pipindutin natin yan para tumakbo. So, ayan po siya ma'am. Then kung gusto niyo pong stitches na malalayo or distance or wider, so pwede niyo po ito ma'am pailawin. Ilaw po yan, dalawa na yan. Pag napailaw niyo po siya, makikita niyo po siya kung ano po yung pwede nyo gawin dyan ma'am, o malalayo. Ayan, pwede nyo po siya isagad ma'am. Ayan, para makita nyo po na malalayo yung hakbang or stitches ng ating sewing machine. So ipakita po natin sa inyo ma'am. Lahat po yan ma'am, nagpapangsyon po ma'am. At kung may katanungan po kayo, wag po kayo mahihiya mag-message sa akin. So ito po siyang masinsin na stitches. Then ito po yung malalayong stitches niya ma'am. Then sunod natin yung mga sigsag po niya ma'am, at saka mga borda po niya. Tapos dito po tayo pipindot. So ilaw naman po yung zigzagger. So itong nandito wala po siyang ilaw, so normal na po na patterns or zigzag ang gagawin niya. At kung kayo naman po ay magboborda, pwede po siya ma'am. Yan, kahit anong klaseng borda pwede niyo po gawin dito ma'am, kasi functionable po siya ma'am. Dito po yung speed control, pero mas maganda kung nasa normal stitches po tayo ma'am. Then yung reverse po niya, ito po siya ma'am. At dito naman po yung tension, pag yung sa ilalim is nagbubuhol or nagtutuhog, tapos lalagyan niya po siya ma'am sa plus. So naka-automatic na po yan ma'am. At kung kayo naman po ay gagawa ng button holder, so ibabaan niyo po dito, tapos itapat niyo po yung button holder. Tapos meron po tayong guide dito ma'am. So ayun po yung guide. Ayan, nakataas po yan once na hindi natin gagamitin. So ako binaba ko po siya, din long press ko po siyang paabante. Ayan, huwag masyadong hilain. Tapos long press ko naman po paatras. Okay, din long press ulit na paabante para mabuo niya po yung kabilang side na gumagawa po siya ng button holder. Then susunod naman po natin is paabante na naman po siya, then paatras naman po ulit. So ayan po siya ma'am. Then pagkatapos, pag nakita nyo pabalik-balik po kayo ng dalawang beses, makikita nyo po siya, mabubuo na po yung button holder na pinagawa natin sa kanya. So ito na po siya ma'am. Yung sizes po ma'am, depende po sa inyo ma'am kung gaano kahaba yung sizes na button holder na gagawin nyo po. So ito na po siya ma'am. Ayan, okay. So huwag po kayo mahihiya ma'am, mag-message sa akin ma'am. Kahit anong oras, pwede nyo po ako i-message para po sa tutorial demo ng ating sewing machine. So, maraming salamat po sa iyo ma'am.